Yun. What's up mga kamag? At magandang tanghali sa inyong lahat at sa ating mga kabatas at mga ka-UB. At una, gusto po magpasalamat sa mga tao na sa mga kabatas natin na sumusuporta sa aking legal battle, no? At sa mga gusto pang sumuporta. Ano po? And ayun, medyo okay naman na po yung natin, update natin. Okay lang, gusto ko po magpasalamat. At ito na nga po. Sa pag-ikot-ikot yata ni attorney, kabibiyahin niya, napadaan ng Tarlac, and may mga nakausap, di umano siya, yung mga, siyempre mga kapanyero niya siguro, and ayun, napag-usapan itong si Mayor Alice Guo. At yan tanong, ano nga ba yung katotohanan patungkol kay Mayor Alice Guo ayon sa mga nakausap ni Attorney Libayan. Ano po? At yun, panoorin natin. Colleagues, fellow lawyers from Tarlac, mga kamag-anak, mga kaibigan from Tarlac, mga kabatas natin. And syempre, ako rin naging curious tungkol dito sa pagkakakilala nila kay Bamban Mayor Alice Guo. Okay, so yung serendipitous na pagkikita nagbunga ng chismisan. Ito lang mga kabatas natin. So nagkamaritesa na. this is from the Tarlaceños na they allege, no, they allege to personally know yung si Bamban Mayor Alice Guo. Okay? Para naman, disclaimer ito mga kabatas natin. Of course, chismis ito. Oh yeah. And I think mas worse, no, yung sinasabi nila na spy siya kesa dito sa sasabihin ko o sa nalaman ko from mga taga-Tarlac. Kasi I have so kasi lumalabas sa investigation sa Senado is parang spy nga itong si Mayor Guo. And bukod doon, naisipan din na baka kasama sa mga triad at doon nga sa LS ko kagabi, no, at ni ATMR, yun yang si China Insider, no, na yung research niya membro ng CCP itong kanyang mga kamag-anak at yung kanyang tatay. Ano po? So parang mas luminaw doon sa content ni China Insider na may kinalaman nga itong si Mayor Guo sa CCP, no, kaya parang tumaas yung paniniwala na isa nga siyang spy. Pero dito sa mga nakausap ni Mayor Libby ni Attorney Libayan, ito yung nangyari. Panoorin natin. Close friends and relatives from Tarlac. And doon nga sinabi ko sa biyahe-biyahe, serendipity, no? Nagkita-kita kami. Ngayon mga kabatas natin, ito ang kwento. No? Unang-una, yung lagi kasi tinatanong, kilala ba ng mga taga-Tarlac itong si Alice Guo? When it comes to the lawyer community, okay? Kasi nga, well, may mga kilala din ako doon. No? When it comes to the lawyer community, kilala siya. Hindi ito, siguro mga, sabihin na lang natin ito parang isa conspiracy theory ulit na hindi naman necessarily factual. Okay? Hindi necessarily factual. Kilala siya. Okay? Kilala siya. Ngayon, doon sa community rin niya, kilala din talaga siya na generous.
na tumutulong at namimigay ng pera. Okay? Ito pa. Kilala rin siya na negosyante. Okay? Siya talaga ay isa daw na napaka galing. Well, siguro hindi galing. Pero out there, flourishing na negosyante kasama yung pamilya niya. Yung nanay at saka yung tatay niya. Okay? So kasi ano po, sa ayon sa napag-aralan ko, no, sa basic entrepreneurship, once you have company, no, nag-operate ka ng negosyo isang lugar, so dapat may mga community community tawag dito, parang kailangan may tulong ka din sa community. Kalimutan ko yung tawag sa English eh. Sada na makakalimutin. So ayun, and kailangan yung environment din mapangalagaan, no? At kailangan yung alba factory or piggery, kailangan hindi maapektuhan yung environment doon sa lugar kung saan nakatayo yung piggery mo. Okay? And kailangan meron ka rin contribution sa community. Yan. May community reach out ka rin dapat. Okay? Ngayon, mga kabatas natin, so kung ano naman yung ginagawa yung nanay tsaka tatay. Sorry. Kung ano naman yung ginagawa ni Mayor Go noon as a businesswoman is parang natural lang naman na gawin niya yun. At ang kagandahan nga, ginagawa niya yung kung ano yung tama. And sa ibang mga negosyante kasi walang pakialam sa community. Wala rin silang pakialam sa environment. Yung iba. And yun, the good thing is si Mayor Go, ginagawa niya. Ano pa? Tuloy. Niya, ayon sa chismis, no? Like I said, this is better than the spy, no? Chinese talaga. Siya rin, mga kabatas natin, Chinese din talaga. Okay? So meron sila... Ayon doon sa mga nakausap ni attorney, pure Chinese or full-blooded Chinese itong si Mayor Guo. They are venturing into several businesses. Yung nanay niya, yung mga nakausap ko, kilala talaga yung nanay at saka yung tatay niya. At in-check talaga sila. Itong si Mayor... So, ibig sabihin, personally kilala nitong mga taong ito, yung nanay at tatay nito, ni Mayor Go. So, kung totoo yung sinasabi nila, well, lahat ng sinabi niya sa Senado is kasinungalingan. Diba? Or, kung totoo na hindi niya alam or hindi siya ang gumawa nung hindi siya yung nagpagawa ng birth certificate niya na late registered, so baka yun lang talaga yung alam niya, no? So hindi siya nagsinungaling kasi kung ano yung nasa birth certificate yun lang sinabi niya, no? Kasi lumalabas doon tatay niya yung nagpagawa ng birth certificate niya, no? So kung ano, kaya yung mga sinasabi niya sa Senado is kung ano lang yung nakita niya sa birth certificate. So hindi siya nagsisinungaling doon. Pero kung siya ang nagpagawa no, nagsisinungaling siya, di ba? Pero kasinungalingan pa rin yun. Kung ano yung sasabi niya ron. Kasi hindi naman kasi totoo yung information doon sa kanyang birth certificate. Tuloy. Sinabi nila, in-check din daw talaga siya. Okay? Dumating siya dito, ito, pure Chinese. Dumating sila dito, yung mga magulang niya, teenager na siya. So ibig sabihin, alam niya na kung ano yung mga nangyari noon. So alam niya na, nung time na yon, kung totoo po yung sinasabi ng kausap ni attorney. So ibig sabihin noon, pagdating pa lang niya rito, alam niya na Chinese yung nanay niya, hindi yung si Leal, no? Hindi yung nasa birth certificate niya. So, alam niya na. So, lumalabas, nagsisinungaling pa rin siya sa Senado. Kasi kung teenager ka na, alam mo na eh. 9 years old nga, alam na eh. Kung sino yung nanay mo eh. Diba? Diba? Tuloy. Teenager na siya. Yung
spy na narrative. Sinabi nila sa akin, hindi totoo yun. Ang totoo daw na narrative, according, syempre conspiracy theory. Conspiracy theory ito. Pure-blooded, yes. Pure-blooded. Pure-blooded. Nanay niya Chinese, tatay niya Chinese. Pure-blooded. Well, yung documents naman makikita nyo na eh, na walang documents na appearing when it comes to the Filipino lineage of either of her parents. Kaya nga, nag-check out din. Siyempre, critical thinking eh. Sabi nila, ito yung tama, ito yung totoo. Pero tulad na sinabi ko, ito, discussion lang natin ito ha. Discussion lang natin ito. Hindi sila naturalized, hindi sila naturalized. Okay? So, dumating sila dito. Nag-engage sila sa negosyo. Marami na silang negosyo daw bago pa Pogo. Ang isa sa mga pinasok nilang negosyo at dahilan din kung bakit nag-acquire ng Filipino citizenship itong si Mayor Alice Go ay real estate business. Alam naman natin lahat dito sa Pilipinas, no? Alam naman natin lahat dito sa Pilipinas na you cannot acquire kaya para marami siyang lupa. land kapag hindi ka Filipino citizen. Okay? So, napag-decidean ng family na si Alice gawing Filipino citizen so they can expand sa real estate business. Okay? So, it's not necessarily the spy thing. So, kung totoo yan, yung sinasabi, ano po, wala kang kinalaman dun sa pagiging spy. At walang kinalaman dun sa CCP. Yung paggawa ng birth certificate. So, ginawa lang yun para maging ano sila, maging, yun nga, dahil nga real estate, hindi naman sila pwedeng maging magkaroon ng pag-aaring lupa kung sila ay foreigner. Tama po. Kung totoo. And mga kabatas natin, yung ilan pa sa mga nakausap ko, sila mismo yung mga notaryo ng mga business deals. Okay? Yun yung claim nila. Like I said, mga kabatas natin, ano lang ito, parang critical thinking exercise. Kaya lang, when it comes to the documents kasi, yung kwento nila, it checks out eh. It checks out. Okay? So, sabi ni Brian, dumating meaning hindi dito pinanganak ang taong paano siya naging Filipino citizen. Yun ang sabi nila, hindi talaga siya pinanganak dito. Chismis natin ito this is not necessarily true. Okay? Hindi siya talaga pinanganak dito. Pero Chinese businessmen talaga, Chinese business family sila. Marami na silang negosyo, they want to expand into real estate. So, hindi nila may pangalan doon sa kanilang mga magulang, sa magulang niya. So, ang ginawa, siya yung naging Filipino citizen. Okay? Ngayon, nung dumating siya dito, sabi ni Kayo, kung dumating yan dito as ng teenager, either smuggled in or in different name, hindi ko nga natanong yan eh. Pero ang sinabi sa akin dyan, fishy talaga yung pag-acquire niya ng kanyang Filipino citizenship. Kasi maaaring hindi naman Alice talaga yung name niya. Kasi baka may Chinese name talaga. Kasi kung purong Chinese nga naman eh. Diba? Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nila doon sa binili. Okay? Bahala na kayo. Hindi siya naturalized, Chibi. Hindi siya naturalized. Paano yung binili? Binili yung identity? Mayroong isang tao na may pangalan na binili yung identity.
Pero hindi, yung apelido kasi Gu, parang, or baka sa local registrar, no? Sa local civil registrar. So, kaya nga tanong ko dito, no? Liable if ever na mapatunayan na dinaya lang or inimbento lang lahat nung nakalagay doon sa birth certificate niya. So, liable ba dito yung civil registrar, yung local civil registrar? Kasi yung sa PSA naman, hindi naman natin masisisi yun kasi nagbe-base lang naman sila doon sa local civil registrar. So, ibig sabihin lang, hindi ganon kahigpit ng ating local civil registrar. Ako rin naman po, late registered din naman po ako. Pinanganak ako sa Bulacan, pero dito na ako sa Maribeles ngayon pinanganak. Kasi nga, nung nagpa-late register ako, dito na ako nakatira, dito na ako pinanganak. So, pinirmahan lang. Pero lahat naman ng doon, lahat naman ng information na nandun, totoo. Nanay ko, tatay ko, yan. And pinirmahan na lang ng midwife, no? Kasi kailangan ko talaga. Kasi nalaman ko, no, nung kukuha sana ako ng passport, pero nung ginawa ko yun, mga 19 years old ako. Ganun. And ayun, kukuha sana ng passport. Pagdating ko, punta ko ng PSA nun, wala akong record. So ayun, so kailangan ko magpa-late register. Tinanong ko naman yung nanay ko, sabi niya meron doon sa Bulacan. So kung meron, imposible na walang record sa PSA. Di ba? Ganun. Tuloy. Naturalized. Kasi pag naturalized, dadaan ka kasi sa proseso. Yung naturalization, no? It is either a court process or it involves passing of a bill dyan sa Senado. Okay? Ngayon, sabi ni Baldo, ayon sa document ni Mayor Go, talagang Chinese yan. Pero patunayan nila sa korte dahil ang Senado hindi mga hukumpe. Puro character assassination lang alam ng mga senador. Yan. Ito, tuloy. Nawala tuloy ako. Ito mga kapatid natin, itong si Alice Gu, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, Chinese talaga yung buong pamilya niya. Pumunta sila dito sa Pilipinas. Tinanong ko kung may nauna, may nahuli, yung pamilya na daw, yung parents niya daw, pumunta na talaga dito, tsaka kasama siya. Pero negosyante lang sila. Nag-flourish yung negosyo nila. They want to expand sa real estate business. Okay? Walang pwedeng bumili ng lupa. So, ang ginawa nila... Pero yung real estate, walang nabanggit si Mayor Go. Basta lagi lang binabanggit farm. No? Hindi niya binanggit yung sa real estate. And, yun nga, yung kausap ni attorney, sila mismo yung notaryo ng mga papers, no, sa business nila. Kaya totoo yung sinabi ni Sen Riza na mas dumami yung katanungan kaysa sa kasagutan. At ngayon, kung totoo itong sinasabi ni Attorney Libayan, baka mapatawag ito si attorney sa Senado, no? Baka i-request ni Rapi Tulfo na paimbitahan si attorney sa Senado. Eh di lalong nadagdagan yung katanungan. So, sorry attorney, biro lang. Kinuha nila si Alice Go ang kinonvert nila into a Filipino citizen. Okay? Ngayon, yung paano na-convert, hindi rin natin alam yun, chismis, pero sabi nila, bili. Ewan ko. Okay? Ngayon, yung Pogo naman, kasi tinanong ko yung Pogo, sabi nila, yung Pogo daw talaga, afterthought na lang yun. Or, hindi naman siguro afterthought. It was booming at that time. Wala talaga daw, initially, when they came here to the Philippines daw, wala naman talaga daw Pogo-Pogo business pa. No? It came later lang, nung, I think sa panahon din ni, ni Duterte nag-boom, okay din. No, yung Pogo business. So, dahil sila ay mga Chinese, and they have connections there,
they were offered the Pogo business. Nung in-offer daw sila ng Pogo business na yan, tinagat nila. Kasi mga negosyante sila eh. Kaya nga yung mga lupa, kung saan naipatayo yung mga Pogo business na yan, nasa pangalan ni Mayor Alice Go kasi nga sa kanya talaga yung lupa at yan yung original business nila at naging expansion na lang yung Pogo because it's very lucrative. So, totally may alam siya kung totoo yung kwento. Diba? Kung hindi talaga tatahimikin. Kasi tinatanggi niya sa Senado na wala siyang alam doon sa... Nung una kasi daw, walang Pogo. Later na lang nagkaroon. Pero, posibleng hindi niya alam din. Pero dito, sinasabi ng mga nakausap ni attorney, kung totoo yun, no? May alam siya. Tinatanggi niya lang. Siya yung tatay daw, meaning blank din yung tatay, babagsak siya sa situation ni Grace po kung hindi ma-approve yung citizenship niya. Tama. Siyempre, yung mga presumptions papasok. Di ba? So, ganun yung nangyari. Ito, di kaya pwede attorney, she's just under or working for an agent. Parang sleeper cell, no? Ito, tinanong ko rin sa kanila yan. No? Ang sabi nila, hindi daw. Kasi nga, parang magandang kwento yung spy siya o sleeper cell siya o kaya, yan nga, secret agent siya. Pero ang sinabi sa akin, kilala naman daw nila siya noon. Tapos, kung tungkol sa political career, I guess parang she stumbled upon it na rin. Kasi nga, mahilig nga silang magbigay. Mahilig sila dun sa mga outreach programs. Pero ang iniisip ko nga parang green room din siya para maging mayor eh. Yung nasa balita na she's very famous sa mga senior citizens. Totoo daw yun. Kasi lagi daw siyang bumibisita doon sa mga senior citizens at senior citizens events. Tapos pumupunta siya talaga sa mga liblib na lugar noon pa. Ganun daw talaga yung ginagawa niya. Kaya lang, mga kabatas natin, yun, malabo daw na spy siya. Pero fishy daw talaga yung kanyang nationality na pagiging Pilipino. Kasi sabi, purong inchik daw talaga sila lahat. Wala daw kwento na kasambahay, walang kwento na tinago, kundi negosyante sila. Tapos, noong pa man, yung mga sasakyan, mga, mamahalin daw talaga, Jeep, Range Rover. Mahilig daw talaga yung pamilya niya sa luxury. Noon pa. May farm din daw talaga sila. May farm din daw sila. Pero, yung farm ay, it's just one of their businesses. It's just one of their businesses. Sabi ni Bert Waynes, taga Concepcion Tarlac ako, attorney, 10 to 15 years ago, nakikita ko na yan sa Concepcion. Figure talaga business ng family niya. May farm daw talaga sila. May farm talaga sila among other businesses. Yung sasakyan, sobrang dami daw nilang mamahaling sasakyan. Pero they came here talaga for business daw. Yung spy na twist, baka hindi pa nila nalaman yun talaga. Pero they're very successful. They're very successful. So hindi natin alam kung meron yung spy na anggulo. Pero tulad nga sinabi ko sa inyo, i-chismis ko lang sa inyo yung insider information na nakita ko o nakalap ko sa pagbabiyahe. Diba? Tapos, ayun. Sana kasi nagpakasal na lang siya sa nalilink sa kanya na mayor. Kilala niyo na ba? Kilala ko na rin kung sino yung nalilink na mayor. Kilala niyo na ba? Kilala niyo na ba? Tatay ni Alice ko connected daw sa CCP. Yan ang hindi ko pa yung mga sindikato tsaka yung mafia. Tinanong ko rin sa kanila yan. Sabi nila, wala daw silang nakitang ganun eh. Well, siyempre naman siguro, attorney, hindi naman papakita, di ba? If ever lang naman
na konektado sila doon, siyempre hindi naman nila malalaman yun. Diba? They're lawyers, they're usually, ano lang, minding their own business. Tama. Di ba? Hindi nyo kilala. Ano, yung mayor na taga Pangasinan. Mayor ng isa sa mga Dagupan. mga bayan, town, o kaya city sa Pangasinan. Kapag na-post ko na yata, na-post mo na ba? Ayoko rin kasi manggaling sa akin. Siguro pag makita ko doon sa iba, i-affirm ko na lang kung siya ngayon o hindi. Binata naman kaya ang mayor? Sandali nga, tingnan. But wala na. Ba't wala na yung ano niya? Wala na yung Facebook niya. Wala na yung Facebook niya. Na-stalk na ba niya ni Kayo yung boyfriend niya? Kasi mayor, daming sure. Siya ba si Shanchay? Oo nga no. Kamukha niya nga si Shanchay Putik yan. Deactivated na nga. Paano mo alam? Okay. Alam nyo, putok na putok sa Tarlac talaga yung issue ito. Kahit, grabe. Grabing chismisan. Ewan ko ba dyan. Sandali, tignan ko Kayo Ba't ang tagal magbukas nito? Pero nag-deactivate. Nag-deactivate yung profile ni Mayor Bakit gano'n? Oh, baby. Ba't tayo magbukas ng Discord? Sandali. Ang dami nga daw tama yung sinabi mo, Jose. Ang dami, tas ang daming curious doon sa Baofeng ba yun? Nag-deactivate. Ano pa ba yung hindi ko nasabi sa inyo? Pero yan, teenager siya pumunta dito. Kasama yung pamilya niya. Negosyante talaga sila. Siya ba yan? Sandali O tama. Tama yung sinend mo. Kayo, tama yung sinend mo. Yun nga yung sinasabi nila. Siya nga yun. Mas mabuti lang siya dun sa Facebook niya na tinanggal niya. Ay, nako! Siya yun. So yun mga kamag, mga kabatas at mga kayubi, lang naman, no, kung totoo itong sinasabi ni Atty. Libayan, lalong dumami yung katanungan, no, kaysa dun sa mga kasagutan na nakukuha ng ating Senado. So, possible ba ni si Atty. Libayan ay maimbitahan sa Senado? Well, joke lang naman yun. Kasi kung may imbitahan dito, yung mga nakausap ni Atty. Libayan yun. Di ba? Kasi sila yung sila yung mga nagnotaryo dun sa mga businesses, mga papers ni Mayor Go
no? So, ilang naman, masyado na pong ano, no? Masyado na pong controversial itong si Mayor Go, no? Nakakalungkot na sumikat yung bayan ng Bamban sa Tarlac. Sa ganitong paraan pa. Dahil sa Pogo. No? And nakakalungkot din na kung totoong nabili yung identity nitong si Mayor Go, ang dali kausap ng Pilipino, no? Sabi nga, no? Kuhang-kuha daw yung kiliti ng Chinese. Kuhang-kuha ng Chinese yung kiliti ng mga Pilipino. Pera-pera lang ang usapan. Lalong-lalo na yung mga politiko natin, no? Karamihan, di naman lahat. Karamihan ng mga politiko natin, ang daling kausap. Pera-pera lang. Diba? Kaya nga, napuno tayo ng Chinese dito eh. O, kita nyo dito sa bayan natin, ano nangyari? Sa Bataan, dito sa Bataan, ano nangyayari, diba? Puro Chinese na halos ang business. May Pogo rin dito, may lending app din. Diba? Alam ko kasi may mga nagsasend ng message sa akin dito sa MUG. No. Hindi ko lang na ilalabas kasi siyempre kailangan natin i-validate yan. So, bago natin ilalabas, mahirap na, baka mademanda na naman tayo. Diba? Nag-iingat na tayo ngayon. Hindi tayo pwedeng banat ng banat. Pero, siyempre, alam naman natin sa tama tayo. At yun lang, no? Muli, isang magandang hapon sa inyo lahat, mga MUG. At siyempre, huwag natin kalilimutan na minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat.